Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Lumapit kay Jesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya nagbulong-bulungan mga pariseo at mga guro ng batas. Tinatanggap niyan ang mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila. Kung may 100 tupa ang isa sa inyo at mawala ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan ang 99 sa ilang para hanapin ang nawawala hanggang matagpuan niya ito? At pag natagpuan ito'y masaya niya itong pinapasan sa balikat. At pagdating sa bahay, ay tatawagin niya ang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Matuwa kayong kasama ko sapagkat natagpuan ko na ang nawawala kong tupa. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon din ng higit na kagalakan sa langit para sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na matuwid na di nangailangan ng pagsisisi." Kung may 10 bariyang pilak ang isang babae at nawala ang isa sa mga ito, hindi ba siya magsindi ng ilaw, magwawali sa bahay, at hahanaping mabuti hanggang matagpuan ito? At pagkakita nito'y tatawagin ng mga kaibigang babae at mga kapitbahay, "Matuwa kayong kasama ko kapagkat tatagpuan ko ang nawawala kong bariyang pilak." Sinasabi ko sa inyo na ganito rin sa mga anghel ng Diyos magkakaroon ng kagalakan para sa isang makasalanang nagsisisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. My brothers and sisters, napakaganda ang atin pong aral sa umagang ito. Napakaganda mga parabola na ikinikwento ng atin pong Panginoon. Parabola tungkol sa nawawalang tupa at parabola din tungkol sa nawawalang pilak, isang bariyang pilak. Mga kapatid, ang nawawalang tupa at ang nawawalang pilak ito ay simbolo ng mga anak ng Diyos na nawalay sa Kanya. Ito yung mga taong may mga kasalanan, mga taong lumayo po talaga sa atin pong Panginoon, at ito po ay hinanap ng atin pong Panginoon upang muli niyang ibalik sa Kanya pong piling. Ang pilak ay maaring ito ay nagsimbolo ng 10 araw na sahod ng isang babae, no? Katumbas na isang araw na sahod. Kaya napakahalaga para sa babae ito sapagkat ito ay nagsimbolo din ng pamilya, yung ipon ng pamilya. Kaya mawala man ng isa ay talagang hahanapin po talaga ito sapagkat nagpapawis ang babae upang makuha lamang itong pilak na ito. At ang pilak din po ito ay maaaring nagsimbolo din ng pilak na kung saan ay ibinigay ito bilang dowry, no? Bago kasi ikasal doon sa kapanahonan ni Jesus, ang babae ay binibigyan ng dowry ng kanya pong magiging asawa. At kalimitan ay isa sa mga dowry na binibigay ay pilak, no?
Kaya mahalaga din sa kababaihan ang pilak na ito sapagkat ginagamit nila ito bilang ornaments, parang isang jewel, no? Na kapag sinusuot po nila ito, nagkakaroon po sila ng kagalakan. Kaya ganoon na lamang kahalaga ang pilak na ito. Kaya nung ito ay nawala, ay talagang nagsindi ng ilaw, nagwalis ng bahay ang babae para lamang talaga hanapin. At nung nakita nga ito, ay laking tuwa niya at pinalita sa mga kaibigang kababaihan at sa kanya pong kapitbahay at sinasabing magalak kayo at matuwa din, no? Sapagkat nakita ko na ang pilak ko na hinahanap. Brothers and sisters, ganyan din po ang atin pong Panginoon. Kapag tayo nga ay nawalay sa kanya pong piling, ay napakalaking halaga tayo sa atin pong Panginoon. Kaya kung tayo man ay lumayo sa kanya, ay gagawa po talaga siya ng paraan para hanapin tayo at upang ibalik tayo sa kanya pong piling. Kung atin pong napapansin sa atin pong mga pagbasa, sa atin pong ebanghelyo ngayon, ay kalimitan na naging kasama ng atin pong Panginoon ay ang mga kolektor ng buwis at lahat po ng mga makasalanan na kung saan ay nakikinig lagi sa atin pong Panginoon. Kaya tuloy nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang mga guro ng batas at sinasabi na tinatanggap ni Jesus ang mga makasalanan upang makisalo sa kanya. Sabi nga ni Jesus, sino ba ang kanya pong hahanapin? Kundi siya po ay isang manggagamot na kung saan ang hinahanap niya ay yaong mga taong may sakit. Kaya doon sa ating pong parabola na isang tupa na nawalay sa siyam na putsyam ay talaga namang hinanap po talaga ng Panginoon ang tupa na ito. Sapagkat itong tupa na ito ay nagsimbolo nga ng isang taong may karamdaman na kung saan ay kailangan po talaga niyang hanapin. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong mga naiisip na mga pagkakasala sa atin pong Panginoon, no? Siguro panahon na upang pagsisihan natin ito, no? At tayo po ay muling manumbalik sa atin pong Panginoon, no? Alam ko ang Diyos ay hindi po talaga siya natutulog. Alam ko nagagawa po talaga siya ng paraan upang tayo po ay makabalik sa kanya pong piling. Sinasabi nga na kapag isa sa atin, no, ay manunumbalik sa piling ng Diyos, ay natutuwa ang mga anghel at nagkakaroon sila ng kagalakan sa pagbabalik ng isang makasalanan na nagsisisi. Kaya siguro ay panahon na, no, na tayo po ay manumbalik sa atin pong Panginoon. Lalong-lalo na yung mga nasa advanced age, no? Ibig sabihin yung mga medyo may edad na, medyo matatanda na kung saan ay tanggapin natin ang katotohanan na talagang nalalapit na ang araw po natin na tayo po ay mawawala na dito sa mundo. So, siguro mga ilang taon na lang tayo na dito sa mundo, kaya dapat ay gamitin natin ang taon na ito, gamitin natin ang mga araw na nalalabi natin dito sa mundo upang pagsisihan natin ang ating pong mga pagkakasala at muli tayong manumbalik sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, suriin nating mabuti
ang atin pong mga sarili at gamitin natin ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin sa tama na layunin po nito. Alam ko na napakaganda ang plano ng Diyos sa atin pong buhay. No? Meron tayong mga kanya-kanyang papel na ginagampanan dito sa mundo. Kaya nawa ay magamit natin ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Huwag nating sayangin ang buhay na ito. Kung meron man tayong pagkukulang, lalong-lalo sa ating pamilya, sa atin pong mga minamahal, sa atin pong misis, sa atin pong mga anak, sa atin pong mga kaibigan, ay siguro ay panahon na punuan natin ang atin pong mga pagkukulang. Huwag nating hintayin ang sandali na kung saan ay wala na tayo dito sa mundo at pagsisihan natin ang atin pong mga hindi paggawa ng kabutihan, hindi paggawa ng kalooban ng atin pong Panginoon. At alam naman natin kung ano po ang atin pong magiging pupuntahan kapag tayo po ay malayo sa piling ng atin pong Panginoon. Kaya kung gusto mo lang buhay na walang hanggan, siguro ay pag-aralan natin, pag-isipan nating mabuti. No? Kung ano ba ang tama natin gawin. Pero ang pinakatama, mga kapatid, ay kundi ay ang sundin ang kalooban ng atin pong Panginoon. At lagi nating tandaan, mahal na mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Mawalay man tayo sa Kanya, hahanapin at hanapin po talaga tayo ng Diyos sapagkat tayo po ay katulad ng isang tupang nawala at yung pilak na nawala. Amen. So magandang araw po sa inyong lahat, brothers and sisters. At nawa tayo po ay pagpalain ng ating pong Panginoon sa araw na ito. Amen.